Pwede ba, Luna? Itigil mo na yung pag-iinarte mo. Ang mga salita ni Helena ay parang isang malakas na sampal na hindi mo nakita. Biglang nabingi ang mundo ni Luna. Ang tanging naririnig na lang niya ay ang pagpintig ng sakit sa kanyang sentido. Isang sakit na kanina pa niya tinitiis. Gusto niyang sabihin na hindi siya nag-iinarte, na ang sakit ay totoo. Parang may kung anong pumipiga sa loob ng kanyang ulo. Ngunit walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Nakatitig lang siya sa kanyang stepmother na abalang-abala sa pag-aayos ng sarili sa harap ng salamin. Darating na ang mga bisita ko. Patuloy ni Helena. Ang boses ay matalim at walang pasensya. Ang kailangan ko lang gawin mo ay ngumiti at manahimik sa isang tabi. Huwag kang gagawa ng eksena. Maliwanag? Tumango na lang si Luna habang kinakagat ang kanyang labi para pigilan ang pag-iyak. Good. Bumalik ka na sa kwarto mo at ayusin mo yung itsura mo. Sinunod ni Luna ang utos. Dahan-dahan siyang tumalikod, bawat hakbang ay parang may pabigat na nakakabit. Pagpasok niya sa kanyang silid, hindi ang malambot na kama ang una niyang nakita. Sa isang madilim na sulok, sa tabi ng basurahan, nakasalansan ang mga bituin na gawa sa papel. Ang kanyang Bridge of Light, ang mga munting hiling na pinagpuyatan niyang gawin gabi-gabi. Mga dasal na sana ay umuwi na ang kanyang papa. Ngayoy itinapon na parang basura. Doon na bumigay ang kanyang mga luha. Tahimik, pero mas masakit. Hinawakan niya ang kanyang sentido, isang gawin na turo ni Aling Rosa para subukang pakalmahin ang sakit. Ngunit ngayon, walang epekto. Lalo lang itong tumitindi. Umiikot ang kanyang paningin. Ang dating pamilyar na kwarto ay tila naging isang dayuhang lugar. Kailangan niya ang papa niya. Sa nanginginig na mga daliri, inabot niya ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Nahanap niya ang pangalan na laging nasa itaas ng kanyang listahan. Papa. Isang pindot na lang. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang daliri sa screen, isang matinding pagkahilo ang tumangay sa kanyang natitirang lakas. Nabitawan niya ang cellphone. Kasabay ng pagbagsak ng kanyang katawan sa malamig na sahig, ang tunog ng nababasag na salamin ang huling narinig niya bago siya nilamon ng dilim. Sa layong daan-daang kilometro, sa loob ng isang malamig na conference room, isang matagumpay na ngiti ang namutawi sa labi ni Dante. Congratulations, Sir Dante. The project is ours. Good work, team? Sagot niya habang inaayos ang kanyang mamahaling coat. Tapos na ang isang linggong negosasyon. Oras na para umuwi. Kinuha niya ang kanyang cellphone at doon niya nakita ang isang missed call. My Princess Luna. Isang munting kaba ang gumuhit sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na madalas niyang isinasantabi. Tatawagan na sana niya pabalik nang bigla siyang nag-isip. Nandyan naman si Helena. Siguradong naasikaso na nito kung ano man yon. Bago tawagan ng asawa, binuksan muna niya ang kanyang photo gallery. Isang litrato ni Luna ang bumungad sa kanya. Nakangiti ito habang hawak ang isang kwintas ng mga bituing papel sa kanilang hardin. Mahal na mahal niya ang batang ito. Lahat ng pagod at sakripisyo niya ay para sa kinabukasan nito. Iyon ang lagi niyang sinasabi sa sarili. Idinial niya ang numero ni Helena. Hello, love? Sagot nito sa kabilang linya. Tila may kaunting pag-aalala sa boses. Hi, everything okay? Luna called me. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Helena. Oo. Medyo masama lang ang pakiramdam kanina. Pagod siguro sa school. Pero pinagpahinga ko na. She's sleeping soundly now. Don't worry. Agad na gumaan ang loob ni Dante. Okay, good. I'm finishing up here. I'll be home tomorrow. Great. By the way, love. Mabilis na pag-iiba ni Helena ng usapan. Nabanggit pala ng maintenance, kailangan na nating mag-allot ng extra funds. May mga minor repairs daw sa bahay, sa may bubong. Ganun ba? Sagot ni Dante. Ang isip ay nasa susunod ng business meeting. Sige,
Sige, just text me the details. I'll transfer the money. Okay, love. Ingat ka. See you tomorrow. Pagkababa ng tawag, tuluyan nang nawala ang kaunting kaba sa dibdib ni Dante. Maayos ang lahat. Everything is under control. Ngunit sa mansyon sa Tagaytay, malayo sa katotohanan ang lahat. Si Aling Rosa, na nag-aalala dahil sa hindi pagbaba ni Luna para maghapunan, ang siyang kumatok at pumasok sa madilim na silid. Ang nakita niya ay isang imaheng habambuhay niyang hindi malilimutan. Luna, Diyos ko. Dali-dali niyang nilapitan ng bata. Nanginginig ang mga kamay habang tinitingnan kung humihinga pa ito. Sa tabi ng walang malay na katawan ni Luna, nakita niya ang basag na cellphone. Pinulot ito ni Aling Rosa, balak sanang tawagan si Dante. Ngunit sa nabasag na screen, kitang-kita pa rin ang call log. Sa ilalim ng pangalan ni Dante, may isa pang pangalan na paulit-ulit na tinawagan. Lahat ay walang sagot. Isang pangalan na hindi niya kilala. Dr. Isa Reyes. Sa Tagaytay General Hospital, hindi mapakali si Dr. Isabella Reyes. Sa harap niya ay ang medical chart ni Luna. Paulit-ulit niyang binabasa ang kanyang mga paunang tala. Ang mga kakaibang marka sa balat ng bata. Ang reklamo nito tungkol sa pananakit ng ulo at ang posibleng neurological symptoms na kailangan ng agarang atensyon. Ilang beses na siyang sumubok na tawagan ang pamilya simula noong unang check-up nito noong 1 linggo. Laging sa voicemail box ito napupunta. Bilang isang doktora, alam niya kung gaano kahalaga ang bawat oras. Mayroon siyang masamang kutob. One last try, bulong niya sa sarili. Kinuha niya ang telepono ng ospital at muling idinial ang numerong nakasave sa record ni Luna. Sa pagkakataong ito, may sumagot. Hello? Isang malamig na boses ng babae. Good morning po. This is Dr. Isa Reyes from Tagaytay General. I'm calling for the parents of Luna. This is Helena, her stepmother. Putol nito sa kanya. What is it? Ma'am, I've been trying to reach you since last week. It's about Luna's results. I highly recommend that you bring her back for a... Doktora, I appreciate your concern. Muling putol ni Helena. Ang boses ay tila naiinis. But we will be seeking a second opinion from a better doctor in Manila, so your services are no longer needed. Natigilan si Isa. But ma'am, this is urgent. The initial findings suggest... I said we're fine. Masyado kang persistent. Trabaho mo lang yan, di ba? Huwag ka nang tumawag ulit. Bago pa man makasagot si Isa, ibinaba na ni Helena ang telepono. Napahawak si Isa sa kanyang noo. Nararamdaman ang pag-akyat ng galit at pagkabigo. Tumayo siya at dumungaw sa bintana. Sa labas, sa hardin ng ospital, nakita niya ang isang ama na buong pasensyang pinapakain ang kanyang anak na naka-wheelchair. Isang ngiti ang gumuhit sa labi ng ama, nang sa wakas ay sumubo ang bata. Napabuntong hininga si Isa. Ganoon dapat. Isang pag-aarugang walang katumbas, isang pag-ibig na handang gawin ang lahat. Samantala, sa mansyon, ibinaba ni Helena ang telepono nang may ngiti ng tagumpay. Inisip niyang natapos na ang problema. Tiningnan niya ang call history sa cellphone ni Luna na kinuha niya sa silid nito at walang pag-aalinlangang pinindot ang delete. Pero hindi niya alam, sa likod ng isang pinto na bahagyang nakabukas, narinig ni Aling Rosa ang buong pag-uusap. Nang umalis si Helena para maghanda sa kanyang party, dahan-dahang pumasok si Aling Rosa sa sala. Alam niyang malaking panganib ang kanyang ginagawa. Ngunit mas malakas ang kanyang takot para sa kalagayan ni Luna. Gamit ang sariling luma at mumurahing cellphone, mabilis niyang kinuhanan ng litrato ang numero ni Dr. Isa mula sa telepono ng ospital na nakasabit sa dingding bago pa ito tuluyang mawala sa isipan ni Numan. Itinago niya ang kanyang cellphone sa bulsa ng kanyang duster. Isang maliit na sikreto, isang maliit na pag-asa. Hindi inaasahan ni Dante ang pag-uwi niya ng gabing iyon. Isang biglaang technical issue sa site ang nagkansela sa pinakahihintay niyang project launch. Imbes na makaramdam ng inis,
Isang kakaibang pananabik ang kanyang naramdaman. Makakauwi siya ng mas maaga. Masosorpresa niya si Luna. 9:00 na ng gabi nang pumasok ang kanyang sasakyan sa gate ng mansyon. Ngunit ang bumungad sa kanya ay hindi ang ingay ng isang party o ang liwanag mula sa mga bintana. Katahimikan at dilim. Helena? Luna? Tawag niya pagpasok sa bahay. Walang sumasagot. Ang tanging naririnig niya ay ang aling-awngaw ng sarili niyang boses sa malawak na sala. Something's not right. Mabilis ang kanyang mga hakbang paakyat sa hagdanan, dire-diretso sa kwarto ni Luna. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Sa loob, sa liwanag na nagmumula sa siwang ng bintana, nakita niya si Luna. Nakabaluktot ito sa kama, tila isang maliit na bulang nanginginig. Hirap itong huminga. Agad siyang lumapit. "Princess? Hey, what's wrong?" Idinampi niya ang kanyang palad sa noo nito. Nag-aalab ito sa lagnat. Sa isang iglap, bumalik kay Dante ang isang alaalang matagal na niyang kinalimutan. Ang pakiramdam ng sarili niyang ina na ginagawa ang eksaktong bagay na yon sa kanya noong bata pa siya, noong siya naman ang may sakit. Isang alaala ng pag-aarugang matagal na niyang hindi na ipaparamdam sa sarili niyang anak. "Sir Dante." Napalingon siya. Nakatayo sa pintuan si Aling Rosa. Ang mukha ay puno ng takot at pag-aalala. "Aling Rosa, anong nangyari? Nasaan si Helena?" "Umalis po, sir. May party daw pong pupuntahan." Nanginginig ang boses ng matanda. "Sir, pasensya na po, pero kailangan niyo po itong makita." Kinuha ni Aling Rosa ang kanyang cellphone at ipinakita kay Dante ang isang litrato. Malabo ito, pero malinaw ang mga letra. Isang numero ng telepono at isang pangalan, Dr. Isa Reyes. "Sinubukan po niyang tawagan kayo, sir, at ang doktora. Pero hindi na natapos ni Aling Rosa ang sasabihin, pero sapat na yon. Ang missed call, ang pagsisinungaling ni Helena sa telepono, ang lagnat, ang hirap sa paghinga. Lahat ay nagkabuhol-buhol sa isip ni Dante, bumubuo ng isang larawan ng katotohanang hindi niya gustong makita. Wala nang tanong, wala nang pag-aalinlangan. Binuhat niya si Luna mula sa kama. Ang gaan nito, napakagaan. Binalot niya ito sa kumot at nagmamadaling lumabas ng silid. Pagbaba nila, kasabay ng pagbukas ng pinto, ay ang tunog ng humahagibis na sasakyan ni Helena na paparating. Huminto ito sa tapat nila. Bumukas ang bintana. "Dante, anong ginagawa mo? Anong?" Hindi pinansin ni Dante ang mga tanong nito. Isang tingin lang ang ibinigay niya sa kanyang asawa. Isang tingin na puno ng galit, pagkadismaya at panunumbat. Isang tingin na hinding-hindi pa nakikita ni Helena sa kanya. Natigilan ito, naputol ang anumang sasabihin. Kinuha ni Dante ang kanyang cellphone at idinial ang numerong nasa litrato ni Aling Rosa. "Hello, Dr. Reyes?" "Yes, this is she." Sagot ng boses sa kabilang linya. "This is Dante." Sabi niya, ang boses ay mariin at puno ng bigat. "My daughter, Luna, we're on our way to Tagaytay General Hospital." Ang emergency room ng Tagaytay General Hospital ay abala at maingay. Ngunit para kay Dante, ang buong mundo ay bumagal. Ang tanging nakikita niya ay ang mga doktor at nurse na kumikilos sa paligid ng kanyang anak. Nakasandal siya sa pader. Ang mga kamay ay nasa bulsa para itago ang panginginig. Pakiramdam niya'y wala siyang silbi. Ilang minuto pa, isang babaeng nakaputing coat ang lumapit sa kanya. "Mr. Dante?" "Yes, I'm her father. How is she?" "I'm Dr. Isa Reyes. We're stabilizing her now." Sabi ng doktora. Ang kanyang mga mata ay seryoso, ngunit may bahid ng habag. "Her fever is very high, and she's showing signs of seizure activity." Base sa mga paunang pagsusuri at sa dati niyang chart, I'm afraid my initial diagnosis might be correct.
We're looking at a possible case of Sturge-Weber syndrome. Sturge what? Ang salita ay banyaga sa pandinig ni Dante. It's a rare neurological disorder. The port wine stain on her skin, her migraines, they are all connected. Kaya ko po kayo tinatawagan. It needed immediate attention. Ang pagkaantala sa paggamot ay maaaring magdulot ng permanenteng pinsala. Ang bawat salita ni Dr. Isa ay parang suntok sa sikmura ni Dante. Permanenteng pinsala. Paulit-ulit itong umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Siya ang may kasalanan. Ang kanyang pagpapabaya. Ang kanyang bulag na pagtitiwala. Napasabunot siya sa sariling buhok. God, I didn't know. Sinabi sa akin na ano Dante? Na nag-iinarte lang siya. Isang pamilyar na boses ang pumutol sa kanilang pag-uusap. Dumating si Helena. Ang mukha ay maingat na inayos para magmukhang nag-aalala. Sinubukan niyang hawakan ang braso ni Dante. I was so worried. Buti na lang at dumating ka. I was about to take her here myself. Pero umiwas si Dante. Helena, stop. Nakita ni Dr. Isa ang eksena. Tiningnan niya si Helena ng diretso sa mata. Ma'am, ako po ang tumawag sa inyo kaninang umaga. Sinabi niyo po na kukuha kayo ng better doctor sa Manila at wag na akong tumawag ulit. Ang mga salita ng doktora ay malinaw at walang paligoy. Walang emosyon, katotohanan lamang. Namutla si Helena. That's not true. Baka nagkakamali ka. Marami akong kausap sa telepono. Ngunit walang naniwala. Lalo na si Dante. Sa sandaling iyon, sa gitna ng abalang emergency room, gumuho ang mundo ni Dante. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang mga kontrata, ang tagumpay. Lahat ay walang halaga. Nabigo siya sa nag-iisang bagay na pinakamahalaga sa lahat. Nang may lumabas na nurse at sabihing stable na si Luna at ililipat na sa isang private room, si Dante lang ang sumunod. Naiwan si Helena sa hallway, nakatayo mag-isa. Bago tuluyang pumasok sa silid ng anak, lumingon si Dante. Umuwi ka muna. Sabi niya, ang boses ay malamig at walang anumang emosyon. Mas nakakatakot pa ito kaysa sa isang sigaw. Mag-uusap tayo pagkatapos. Pagkasabi noon, isinara niya ang pinto. Iniwan si Helena sa labas, kasama ng kanyang mga kasinungalingan. Sa loob ng silid, sa tabi ng natutulog na si Luna, natagpuan ni Dante ang isang maliit na bituing papel sa bulsa ng damit ng anak. Kinuha niya ito at mahigpit na hinawakan na parang yun na lamang ang natitirang pag-asa sa buong mundo. Buong gabi, hindi umalis si Dante sa tabi ni Luna. Ang bawat beep ng monitor, ang bawat mahinang paghinga ng kanyang anak, ay parang karayom na tumutusok sa kanyang konsensya. Hinawakan niya ang kamay ni Luna. Napakaliit nito sa palad niya. Ilang beses na ba niyang dapat hinawakan ito ng ganito? Pero mas pinili niyang hawakan ang kanyang cellphone o ang isang business proposal. Ang bituing papel ay nasa ibabaw pa rin ng bedside table, isang paalala ng kanyang pagkukulang. Kinabukasan, pumasok si Dr. Isa para sa kanyang morning rounds. Nakita niya si Dante na hindi natulog. Ang mamahalin nitong damit ay lukot na, ang mukha ay pagod. Mr. Dante, kailangan niyo rin pong magpahinga, marang sabi ni Isa. Ipinakita niya kung paano basahin ang mga numero sa monitor. Ipinaliwanag ang gamot na ibinibigay nila sa pamamagitan ng IV. Lahat ng ito ay bago kay Dante. Para siyang isang dayuhan sa mundo ng sarili niyang anak. Habang nag-aayos ang nurse, sinubukan ni Dante na aliwin ang sarili. Kinuha niya ang isang piraso ng papel mula sa notepad at sinubukang gayahin ang bituing papel ni Luna. Siya na kayang magpatayo ng mga gusali at magpatakbo ng isang korporasyon ay hirap na hirap itupi ang isang munting papel. Ang una niyang gawa ay pangit at hindi pantay. Pero sa gitna ng kanyang pagkabigo, nakita niya ang isang bahagyang paggalaw sa labi ni Luna. Isang munting ngiti, kahit ito'y natutulog.
Para kay Dante, ang ngiting iyon ay mas mahalaga kaysa sa kahit anong deal na naipanalo niya. Maya-maya, bumaba siya sa billing section para mag-asikaso ng paunang bayarin. Habang binubuksan ang kanyang banking app sa cellphone para mag-transfer ng pondo, isang notification ang biglang lumabas sa kanyang screen. BDO Credit Card Alert. A purchase of PHP 280,000 has been made at La Femme Chic Boutique using your supplementary card. Natigilan si Dante. Ang supplementary card, ang card ni Helena. Ang kanyang anak ay nasa ospital, nag-aagaw buhay, at si Helena ay namimili. Biglang bumalik sa isip niya ang sinabi nito sa telepono. May mga minor repairs daw sa bahay. Hindi ito tugma. Walang nagtutugma. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Ngunit hindi ito kaba ng pag-aalala. Ito ay kaba ng pagdududa. Bumalik siya sa pasilyo sa labas ng kwarto ni Luna. Tumingin siya sa magkabilang dulo para siguraduhing walang nakakarinig. At pagkatapos, idinial niya ang isang numero sa kanyang telepono. "Carla, it's me," sabi niya sa kanyang pinagkakatiwalaang executive assistant. "Sir Dante, how's your daughter? Nabalitaan ko po." "She's stable. Listen, I need a favor, and this is strictly confidential." "Anything, sir?" "I need a complete, detailed copy of all transactions from my supplementary credit card for the past 6 months, sabi ni Dante. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng bakal. "I want it in my email within the hour." Kinahaponan, dumating si Helena sa ospital. Ang dating postura ng isang reyna ay napalitan ng anyo ng isang martir. Dala-dala niya ang isang basket ng prutas at isang bag ng mga mamahaling laruan. Ang kanyang mga mata ay bahagyang namumugto. Isang epektong pinag-aralan niya sa harap ng salamin bago umalis ng bahay. "Dante," malamig niyang sabi, sinubukang abutin muli ang kamay ng asawa. "Hindi ako mapakali sa bahay. Kumusta na ang ating anghel?" Hindi sumagot si Dante. Nakatitig lang siya rito, pinagmamasdan ang bawat kalkuladong galaw. Pumasok si Helena sa kwarto at umupo sa kabilang panig ng kama ni Luna. Hinaplos niya ang buhok ng bata. "Anak, patawarin mo si Mama. Hindi ko alam. Sobrang natakot lang ako." Nagsimula siyang umiyak, mga luhang tila tunay. "Alam mo naman, Dante, ang pamilya ko ang tumulong sa'yo. Nung nagsisimula ka pa lang, utang na loob ko sa kanila na panatilihin ang pangalan natin na kagalang-galang." Ang isipin na may malubhang sakit si Luna. Nataranta ako. Nagkamali ako, oo. Pero dahil lang sa sobrang pag-aalala. Ang bawat salita ay isang patak ng lason, maingat na idinisenyo para ipaalala kay Dante ang kanyang utang na loob. Isang pamilyar na taktika, pero ngayon wala na itong epekto. "At yang doktora na yan," dagdag pa ni Helena, bahagyang ibinaba ang boses. "Sigurado ka bang mapagkakatiwalaan natin siya? Baka naman, ine-exaggerate lang niya ang lahat para makakuha ng mas malaking bayad. Alam mo na, mga doktor sa probinsya." Sakto namang pumasok si Dr. Isa para i-check ang vitals ni Luna. Narinig niya ang huling sinabi ni Helena, ngunit hindi niya ito pinansin. Ngumiti lang siya kay Dante at ipinakita ang chart. "Her vitals are improving, Mr. Dante. That's a good sign." Sa gitna ng lahat ng ito, bahagyang iminulat ni Luna ang kanyang mga mata. Nakita niya si Helena na nakahawak sa kanyang kamay. Walang imik, dahan-dahan niyang binawi ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak nito. Isang maliit na kilos, isang pagtanggi na hindi napansin ni Helena, pero nakita ito ni Dante. Napansin din ito ni Isa. Nagkatinginan sila ni Dante. Isang sandali ng tahimik na pagkakaintindihan. Biglang nag-vibrate ang cellphone ni Dante sa kanyang bulsa. Isang email notification mula kay Carla. Ang subject, confidential, financial statements. "Excuse me," sabi ni Dante,
Ang muka ay isang blangkong maskara. Tumayo siya at lumabas ng kwarto. Iniwan si Helena na nag-iisa sa kanyang palabas. Sa pasilyo, nanginginig ang mga kamay ni Dante habang binubuksan ang attached file sa email. Isang mahabang listahan ng mga transaksyon ang bumungad sa kanya. Mga restaurant, mga designer bag, mga alahas, at sa pinakababa, isang transaksyon mula kahapon. Sa parehong oras na si Luna ay nasa bingit ng kamatayan. Isang bayad sa isang high-end travel agency. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa isang salita. Destination, Paris. Paris. Ang salita ay tila umakyat mula sa screen ng telepono at sumampal sa mukha ni Dante. Hindi maaari. Napasandal siya sa pader. Biglang nanlamig sa kabila ng init sa loob ng ospital. Kailangan niya ng hangin. Naglakad siya palayo sa kwarto, patungo sa isang maliit na balcony sa dulo ng pasilyo. Doon, sa ilalim ng papalubog na araw, sinubukan niyang ayusin ang naguguluhang isip. Ang asawa niya, ang babaeng pinagkatiwalaan niya sa kanyang anak, ay nagpaplanong iwanan siya. Habang ang anak niya ay unti-unting namamatay, Mr. Dante? Ang mahinahong boses ni Dr. Isa ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Tapos na pala itong tingnan si Luna at sinundan siya. May dala itong 2 tasa ng kape mula sa vending machine. Mukhang kailangan niyo po nito, sabi niya. Iniabot ang isang tasa. Tinanggap ito ni Dante. Salamat, doktora. Nagkaroon ng ilang sandali ng katahimikan. Si Isa ang unang nagsalita. Hindi po ako tsismosa, pero nakita ko po ang pag-aalala sa mukha ninyo kanina pa. Kung may maitutulong po ako, kahit bilang isang kaibigan, sa hindi malamang dahilan, gumaan ang pakiramdam ni Dante. Siguro dahil sa wakas, may isang taong nakikita ang tunay na nangyayari. Sa isang iglap ng pagiging vulnerable, ipinakita niya ang kanyang cellphone kay Isa. Naka-highlight ang transaction sa La Femme Chic Boutique. Binili niya to kahapon, sabi ni Dante, ang boses ay basag. Habang sinasabi niya sa akin sa telepono na natutulog lang si Luna. Tiningnan ito ni Isa at isang bakas ng pagkadismaya ang gumuhit sa kanyang mukha. I'm sorry. Yun lang ang nasabi niya. Ngunit sa paraan ng pagkakasabi niya, naramdaman ni Dante ang kanyang simpatya. Pero sa ngayon, si Luna po ang pinakamahalaga. Tumango si Dante. Tama ang doktora. Bumalik sila sa labas ng kwarto ni Luna. Ipinakita ni Isa kay Dante ang digital monitor sa tabi ng pinto. Tingnan niyo po. Itong numero sa itaas. Ito ang heart rate niya. Stable. Itong sa ibaba ang oxygen levels niya. Umaakyat na. These are all good signs. She's a fighter. Habang itinuturo ni Isa ang mga numero sa screen, ang kanilang mga kamay ay nagkadikit ng hindi sinasadya. Isang munting kuryente ang gumapang sa braso ni Dante. Mabilis na binawi ni Isa ang kanyang kamay. Isang bahagyang pamumula ang lumitaw sa kanyang mga pisngi. Sa munting sandaling iyon, sa gitna ng krisis at pagtataksil, nakaramdam si Dante ng isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman. Isang koneksyon. Isang tunay at tapat na koneksyon. Salamat, Isa, sabi niya. Sa unang pagkakataon ay tinawag ito sa kanyang pangalan. Ngumiti si Isa. Walang anuman, Dante. Pag-alis ni Isa para sa iba pa nitong pasyente, muling binuksan ni Dante ang email sa kanyang telepono. Hindi na siya nagulat sa mga designer bag o sa mga mamahaling alahas. Ngunit habang patuloy siyang nag-scroll, isang detalye ang halos magpatigil sa kanyang paghinga. Hindi lang ito basta isang ticket papuntang Paris. Ito ay isang first class, one-way plane ticket papuntang Europe. Binili ilang oras lamang bago bumagsak si Luna. Paris, Europe. Ang mga salitang yon ay naghuhurumentong parang isang martilyo sa kanyang ulo. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tumawag sa kanyang abogado. Kailangan niyang malaman. Kailangan niyang malaman ang lahat. Kinabukasan,
Isinagawa ni Dante ang isang pulong. Sa isang silid sa mansyon, sa harapan ng kanyang abogado, si Helena. Ang mga mata ni Helena ay nanlaki nang makita niya ang mga dokumento na nasa mesa. Ang mga detalye ng mga bank account sa ibang bansa, ang mga resibo ng mga mamahaling bilihin, ang mga ebidensya ng kanyang pagtataksil. Ano to, Dante? Tanong niya. Ang boses ay nanginginig. Anong ibig sabihin nito? We need to talk, sagot ni Dante. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may kapangyarihan. We need to talk about our future. And Lunas. Inilahad ni Dante ang lahat, mula sa kanyang pagdududa, sa mga email, sa mga detalye ng pag-alis niya. Ang kanyang sinasabing party ay nagiging isang pagtatangkang tumakas sa bansa. Namutla si Helena. Nagpalipat-lipat ang kanyang mga mata sa kanyang abogado at sa asawa niya. Nagsimula siyang magbulaan, sumisigaw na may nagkakamali, na pinagtataksilan siya. Ngunit walang naniniwala sa kanya. Helena, enough, sabi ni Dante. Alam ko ang lahat. Ang lahat ng mga pagtatago mo, ang lahat ng mga kasinungalingan mo. You've been stealing from me. You've been neglecting our daughter. Hindi totoo yan, sigaw ni Helena. Ngunit walang dating ang kanyang boses. We need to come to an agreement, sabi ng kanyang abogado. Inabot ni Dante ang isang papel at isang pen. Inilapag niya ito sa harap ni Helena. Isulat mo ang lahat, sabi niya. Lahat ng mga pinaggagawa mo. At pagkatapos, umalis ka na at huwag nang magpakita kailanman. Ang silid ay tumahimik. Ang tanging tunog ay ang paghinga ni Helena. Nilingon niya ang kanyang asawa. Ang mga mata ay puno ng pagkamuhi at takot. Ang dating reyna ay naging isang kawawa, nawalan ng kapangyarihan. Hindi nagtagal. Kinuha ni Helena ang pen at sinimulang isulat ang lahat ng kanyang kasalanan. Isang pagpipilian ang kanyang hinarap, ang kulungan o ang kahihiyan. Pagkatapos ng ilang oras, tumayo si Helena. Wala nang sinabi. Iniwan niya ang papel sa mesa at lumabas ng mansyon. Isang paghinga ng kaluwagan ang naramdaman ni Dante. Isang paghinga na nasundan ng kalungkutan. Walang tagumpay. Wala ring kasiyahan. Iniwan niya ang kanyang dating asawa sa kahihiyan. Ngayon, kailangan niyang harapin ang tunay na labanan, ang kanyang anak. Pagbalik niya sa ospital, ang unang ginawa ni Dante ay ang tumungo sa silid ni Luna. Tulog pa rin ang kanyang anak. Hinawakan niya ang kamay nito. Ang mga daliri niya'y yumakap sa kamay ng bata. Huminga siya ng malalim. Hiniling na sana'y gumaling na ang lahat. Sir Dante! Napalingon siya. Nakatayo sa pintuan si Aling Rosa. Ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala. Okay lang po ba kayo, sir? Tanong nito. Tumango si Dante. Okay lang. Konti na lang, Aling Rosa. Konti na lang. Tungkol po kay Ma'am Helena. Huwag mo nang isipin yon, putol niya. Tapos na yon. Nilingon niya ang kanyang anak. Salamat, Aling Rosa. Naging malaking tulong ka sa amin. Wala pong anuman, sir. Basta po para kay Luna. Pinilit ni Dante ang kanyang sarili na ngumiti. Oo, para kay Luna. Ilang araw pa ang lumipas. Si Luna ay gumagaling ng paunti-unti. Ang lagnat ay nawala na. Ang mga seizure ay huminto. Ngunit ang pinakamahalaga, nakikita na niya ang liwanag ng pag-asa sa mga mata ng kanyang anak. Isang araw, habang nakaupo si Dante sa tabi ng kama ni Luna, biglang bumukas ang pinto. Mr. Dante, may bisita po kayo. Sabi ng nurse. Pumasok si Dr. Isa. Ngumiti siya. Luna is doing great, sabi niya. She's strong. At maganda ang naging reaksyon niya sa gamot. We can release her this weekend. Napakalaking kagalakan ang naramdaman ni Dante. Isang luha ang tumulo sa kanyang mata. Thank you, Isa, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. It's all her, sagot ni Isa. Tinuro si Luna. She's the real fighter.
Nang makalabas na ang nurse, nagkatitigan sina Dante at Isa. Ano na ang plano mo, Mr. Dante? Tanong ni Isa. Ang kanyang boses ay banayad. Huminga siya ng malalim. I don't know, sagot niya. I don't have a plan. Siguro, kailangan mo siyang protektahan. Kailangan mong bigyan siya ng ligtas at masayang tahanan. Sabi ni Isa, tinapik ang braso ni Dante. And that requires changes. Tumingin si Dante sa kanyang anak na natutulog pa rin. Tumingin siya kay Isa. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. I mean, you have to decide. Sagot ni Isa. You have to choose what's important. And it's not the money. It's not the work. It's her, Lun. Matagal siyang nag-isip. Isa, sabi ni Dante. I think I know what I have to do. Huminga siya ng malalim. Alam mo, siguro, panahon na para simulan ko ang bagong buhay. Ang pag-uwi nila Luna galing ospital ay isang panibagong simula. Ang dating mansyon, na dating puno ng karangyaan at tensyon, ay biglang naging tahimik at payapa. Hindi na maririnig ang mga yabag ni Helena, ang mga utos nito, ang mga panunumbat. Si Dante, sa tulong ni Aling Rosa, ang nag-asikaso kay Luna, ginugol niya ang kanyang buong oras sa kanyang anak. Tinulungan niyang mag-therapy, nagbasa ng mga kwento, at magkasama silang gumawa ng mga bituing papel. Dahan-dahan, bumalik ang sigla sa mga mata ni Luna. Unti-unti nang lumalabas ang kanyang nangiti, ang kanyang boses ay muling sumasabay sa mga kanta. Para kay Dante, ang mga simpleng bagay na ito ay mas mahalaga kaysa sa anumang tagumpay sa negosyo. Madalas na bumibisita si Isa sa kanila. Sa umpisa, bilang doktora. Ngunit sa paglipas ng panahon, siya ay naging isang kaibigan. Tumutulong siya sa pag-aalaga kay Luna, nakikipaglaro, at minsan, nagluluto pa nga sila ng hapunan ng sabay. Isang gabi, habang naglalakad sila sa hardin, sinabi ni Dante kay Isa, Isa, I'm thinking of selling the company. Napalingon si Isa sa kanya. Talaga? Yes. Hindi ko na kailangan yon, sagot ni Dante. I want to be here for Luna and I want to be happy. Sa unang pagkakataon, nakita ni Isa ang liwanag ng tunay na kaligayahan sa mga mata ni Dante. Isang araw, habang nakaupo sila sa sala, nag-uusap at nagtatawanan, tinanong ni Isa, So, ano na ang plano mo? Magre-retiro ka na lang ba? Napaisip si Dante. Ang dating Dante ay agad na nag-iisip ng isang malaking proyekto, ng isang negosyo na mas malaki pa sa nauna. Ngunit ngayon, actually, sabi niya, may offer sa akin na bumalik sa dating position ko. Mas malaki ang sahod, mas maraming perks. Nagulat si Isa. Tapos, ngumiti si Dante. Then I said no. Ngumiti si Isa. Talaga? Bakit? Huminga siya ng malalim. Dahil nakita ko na ang tunay na kahulugan ng buhay. Hindi yon sa pera, hindi yon sa katanyagan. It's about being there. For Luna, for the people I care about. And for yourself, dagdag ni Isa. Tumango si Dante. Yes, and for myself. Sa gitna ng lahat ng ito, isang liham ang natanggap nila mula sa isang dating kaibigan na nagbabalita na nakikita nila si Helena sa ibang bansa. Ngayon ay nagtatrabaho sa isang karinderya sa isang malayong baryo, nagdurusa sa kawalan ng pera at ang kahihiyan na dala ng kanyang mga nagawa. Hindi nagulat si Dante, hindi rin siya nakaramdam ng kagalakan. Ang totoo, wala na siyang naramdamang kahit ano. Hindi na siya interesado sa kanya. Binasa niya ang liham at itinapon sa basurahan. Matapos ang lahat, tapos na ang lahat. May isang pinto pa silang bukas na kung saan kailangan nilang harapin. Ngunit hindi na nila ito hahayaang makasagabal pa. Isang araw, habang naglalaro sina Luna at Isa sa hardin, nakatanggap si Dante ng isang tawag mula sa kanyang dating kumpanya. Dante, we'd like to offer you a position.
Tumingin siya sa kanyang anak na masayang nagtatakbuhan kasama si Isa. Ang sagot niya ay malinaw. Ang sagot niya ay nagbabago sa takbo ng kanyang buhay. Ang pagtanggi ni Dante sa offer ay nagulat sa lahat. Ngunit para sa kanya, ito ay isang madaling desisyon. Sa pagbaba niya sa opisina, tumayo siya sa ilalim ng araw at huminga ng malalim. Hindi na siya ang dating Dante. Wala na siyang kailangang patunayan. Sa halip na bumalik sa kanyang dating karera, nagdesisyon siyang magsimula ng isang maliit na konsultasyon sa kanilang bayan. Mas kaunti ang oras, mas maraming oras para sa kanyang pamilya. Isang araw, kinausap niya si Luna tungkol sa kanyang desisyon. Niyakap siya ng kanyang anak. "Papa, gusto kita lagi makita," sabi ni Luna. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag. Naramdaman ni Dante ang luha na nagbabadyang tumulo. "And I'll always be here, princess. Forever." Sa mga sumunod na buwan, ang kanilang buhay ay payapa at masaya. Si Luna ay nagiging malakas at mas malusog. Nagkaroon siya ng mga bagong kaibigan sa paaralan. Si Dante ay nagsimulang magtrabaho sa kanyang opisina sa bahay. Nagkaroon siya ng oras para sa kanyang sarili. Nag-ensayo siya ng pagpipinta at kahit nag-aral pa siya ng gitara. At si Isa ay palaging nasa tabi nila. Hindi lamang bilang doktor, kundi bilang isang kaibigan, isang tagapag-alaga. Ang kanilang samahan ay lumalalim. Ang kanilang puso ay nagkakalapit. Isang gabi, sa ilalim ng kumikinang na mga bituin, habang naglalakad sa hardin, inamin ni Dante kay Isa ang kanyang tunay na nararamdaman. "Isa, thank you," sabi niya, "for everything, for Luna, for showing me how to live again." "Dante," sagot ni Isa, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. "I didn't realize it before, but I think I'm in love with you." Siya. Ngumiti si Isa. "I love you too, Dante," sagot niya. Hindi nagtagal. Nagdesisyon silang magpakasal. Hindi sila naghahanap ng isang malaking seremonya, kundi isang tahimik at personal na pagdiriwang. Sa kanilang araw ng kasal, tumayo sila sa harap ng mga kaibigan at pamilya. Walang singsing na ginto, walang marangyang seremonya. Sa halip binuksan ni Dante ang kanyang puso. "Luna," sabi niya, "dahil sa'yo, natututunan ko ang tunay na kahulugan ng pamilya. Dahil sa'yo, nahanap ko ulit ang sarili ko." At huling araw, sa araw ng kasal, ngunit ang kasalan ay nagsimula sa pagtatapos ng gabi sa lugar ng pag-ibig. Mga kapuso, maraming salamat. Maraming salamat sa inyong pagtanggap sa kwentong puso. Sa paglalakbay na ito, naging kasama ko kayo sa bawat paghinga, sa bawat luha, sa bawat ngiti. Hindi ko maipaliwanag kung gaano ako kasaya noong sinulat ko ang mga salitang ito. Lalo na noong sinulat ko ang pag-uusap nila, Dante at Isa, habang nakatayo sa ilalim ng mga bituin, kung saan ang lahat ng sakit ay nawala na. Pero, alam niyo ba? Ang pinakamahirap para sa akin ay ang isulat ang mga eksena kung saan nasasaktan si Luna. Habang sinasabi niyang hindi siya nag-iinarte, habang pinipilit niyang maging matapang sa harap ng kanyang stepmother. Ang kwentong ito ay isang munting ninga sa puso ko na sana'y nag-iwan din ng liwanag sa inyo. Kwento ito tungkol sa pag-asa, tungkol sa pagpapatawad, at tungkol sa pag-ibig na siyang nagbibigay buhay sa ating lahat. Ang pag-ibig na nagtuturo sa atin kung paano bumangon, ang pag-ibig na nagbibigay sa atin ng lakas, ang pag-ibig na nagpapagaan ng ating mga puso. Tinanong ko ang sarili ko, kung ikaw ba, kaya mo ring patawarin ang taong nagkasala sa'yo, kahit gaano kasakit, kahit gaano kahirap. Kaya naman, mga kapuso, hinihiling ko sa inyo, i-share nyo ang inyong mga saloobin, i-like nyo, i-comment nyo, ibahagi nyo ang kwentong ito sa lahat ng inyong kakilala. At sana, kahit papaano, ay may naidulot ng ngiti ang kwentong ito sa inyong mga puso. Maraming salamat
sa pagiging bahagi ng kwentong puso. Lubos na gumagalang, kwento ay pag-aari ni Damdamin Stories narrator, Clara